lahat ng tao ay maliligtas. Hindi hahayaan ng Diyos na mapunta ang tao sa impyerno. Marami ang naniniwala ngayon na sa huli ay maliligtas din ang lahat ng tao. Ayon sa pananaw na ito, anuman ang relihiyon, paniniwala, o paraan ng pamumuhay ng isang tao, pare-pareho lamang ang magiging hantungan ng lahat, ang langit. Ang katuruang ito ay kilala bilang universalismo. Ngunit ang tanong, ito nga ba ang itinuturo ng Biblia? Marahil ang ilan ay nahihirapang tanggapin ang katuruan tungkol sa impyerno, kaya mas pinipili nilang isipin na ang Diyos ay hindi magpaparusa sa sinuman magpakailanman. Ang iba naman ay labis na nagbibigay diin sa pag-ibig at habag ng Diyos habang hindi gaanong isinasaalang-alang ang kanyang kabanalan, katuwiran, at katarungan. Walang duda na ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Ngunit ipinapakita rin ng Biblia na siya ay banal at makatarungan. Dahil dito, mahalagang tingnan natin kung ano mismo ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kaligtasan at sa magiging hantungan ng tao sa kabilang buhay. Una sa lahat, malinaw na itinuturo ng Biblia na hindi lahat ng tao ay maliligtas. Ang mismong Panginoong Hesukristo ang nagsalita tungkol dito. Sa Matthew chapter 25 verse 46, sinabi niya, "At ang mga ito ay paroroon sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan." Pansininda ang parehong salitang ginamit upang ilarawan ang buhay ng mga matuwid at ang kaparusahan ng masasama ay walang hanggan. Kung ang buhay na walang hanggan ay tunay na walang katapusan, gayon din ang kaparusahang binanggit ni Jesus. May mga nagtuturo na ang mga nasa impyerno ay tuluyan lamang mawawala o maglalaho pagkatapos ng ilang panahon. Ngunit hindi ito ang paglalarawang ibinigay ni Jesus. Sa Matthew chapter 25 verse 41, tinukoy niya ang impyerno bilang isang lugar ng walang hanggang apoy. At sa Mark chapter 9 verse 44, inilarawan ito bilang isang lugar na may apoy na hindi namamatay. Ang mga salitang ito ay nagpapakita ng seryosong babala tungkol sa kahihinatnan ng pagtanggi sa Diyos at sa kanyang alok na kaligtasan. Kung gayon, paano maiiwasan ng isang tao ang kaparusahang ito? Marami ang nagsasabi na lahat ng relihiyon ay pare-pareho lamang at iba-iba lamang ng daan patungo sa iisang destinasyon. Ngunit hindi ito ang itinuro ni Jesus. Sa John chapter 14 verse 6, sinabi niya, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Hindi sinabi ni Jesus na siya ay isa lamang sa maraming daan. Hindi rin niya sinabi na maraming paraan upang makarating sa Ama. Maliwanag niyang sinabi na siya ang daan. Ganito rin ang ipinahayag ng mga apostol. Sa Acts chapter 4 verse 12, mababasa natin, "Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ay walang ibang pangalang ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas." At sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sinabi, "Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus." Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa pagiging mabuti lamang, sa relihiyon, o sa sariling pagsisikap ng tao. Ito ay nakasalalay kay Jesucristo at sa kanyang ginawa sa krus. Ito rin ang mensahe ng isa sa pinakakilalang talata sa Biblia. Sa John chapter 3 verse 16, sinabi, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Mapapansin natin na ang pangako ng buhay na walang hanggan ay para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Sa mga sumunod na talata, partikular sa John chapter 3 verses 18 and 36, malinaw ding ipinahayag na ang tumatanggi sa anak ay nananatili sa ilalim ng hatol ng Diyos. Kung gayon, ang katuruang nagsasabing maliligtas ang lahat ng tao anuman ang kanilang pagtugon kay Kristo ay hindi umaayon sa malinaw na pahayag ng kasulatan. Mahalagang maunawaan na hindi ginawa ng mga Kristiyano ang mensaheng ito. Hindi ito bunga ng pagiging sarado ang isip o pagiging mapanghusga. Ito ay batay sa mismong mga salita ni Jesus at ng mga apostol na isinulat sa Biblia. Ang tunay na pag-ibig ay hindi pagtatago ng katotohanan. Kung may panganib na dapat iwasan, ang pagmamahal ay nagbibigay ng babala. At iyon ang ginagawa ng Diyos sa kanyang salita. Kasabay ng kanyang babala ay ang kanyang paanyaya. Dahil sa kanyang pag-ibig, isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang kaparusahan ng kasalanan. Binuksan niya ang daan ng kaligtasan para sa lahat ng nagnanais magsisi at sumampalataya kay Jesucristo. Kaya ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung maliligtas ba ang lahat ng tao. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano ang gagawin mo kay Jesucristo? Sapagkat ayon sa Biblia, ang ating walang hanggang hantungan ay nakasalalay sa ating pagtugon sa Kanya. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang pagtalakay sa mga maling akala tungkol sa pananampalatayang Kristiyano. Pagpalain kayo ng Diyos.